Wow! What a finish this weekend has been. At tumitindi ang laban dito sa UAAP. Grabe UAAP ano. Very unpredictable. Maraming nangyari. At kung ano-ano yung mga yan, anong mga sorpresa natin. No? Sorpresang inihatid ng mga laro ng UAAP ngayong weekend na to. Welcome mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Magandang araw sa inyo lahat. At narito na naman po tayo sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating YouTube channel. At patuloy nyo pong suportahan ang ating pagtalakay dito sa nalalapit ng pagtatapos ng elimination round ng UAAP Season 88 Men's Basketball. Eto na po, talakayan na natin. Bigyan ko na po kayo ng updates tungkol dito sa ating UAAP Season 88 Men's Basketball. Alright, simulan na natin ang ating updates dito sa UAAP Season 88 Strength in Motion, Hope in Action. Unang game natin, game result. Laban sa pagitan ng UE Red Warriors at NU Bulldogs. Nanalo po ang NU Bulldogs 83-74 over the UE Red Warriors, mga kababayan. Nung Sabado yan, ano? Sayang, lumamang ng malaki ang UE nung first half. I think mga 11 or 13. Biglang rumatsyada at humabol itong NU Bulldogs. Alright, sa third and fourth quarter. Ang ating best player dyan ay walang iba kundi ito si Jolo Manansala. Nagtalaan ng 21 points, 3 assists or 3 rebounds, 3 assists, 3 blocks, 70% from the field. 7 out of 10, mga kababayan. Si Jolo Manansala ng NU Bulldogs. Dako naman tayo sa ating second game nung Sabado pa rin. Very important game for both teams sa labanan ng UST Growling Tigers at ng Ateneo Blue Eagles. Nanalo po, nanaig ang mga Tigre sa Espanya. UST Growling Tigers winning over the Ateneo Blue Eagles 67-59 is the final score. Best player natin ng kanilang FSA once again for the second time, Collins Akowe. 15 points, 16 rebounds, 4 blocks, 5 out of 10 from the field, 5 out of 8 from the free throw line. What a stellar performance by Collins Akowe. Number 28 of UST. Alright. Alright, tingnan natin ang laro noong linggo. Alright, eto napaka-matindi ang larong to. Back and forth. Okay, lalamang yung isa, lalamang naman yung kabila. Okay, sa huli, by the skin of their teeth, nanalo po ang FEU Tamaraws over the De La Salle Green Archers. 84-83. Alright, so maganda yung larong ito. Okay, there was a kumbaga parang redemption dahil natalo ng Lasal ang FEU dati. Close game din yata, by 2 points lang ang lamang ng Lasal no first round. Second round, Roma Banse, bumawi itong FEU. Okay, a revenge of some sort. Okay, so 84-83 was the final score. Best player po natin si John Ray Pasaol, 17 points and 7 assists. Alright, congratulations dito sa FEU Tamaraws. Buhay pa sila. Mamaya i-discuss natin yan sa ating team standings. Pangalawang laro ngayong linggo, 70-65 was the final score. Ito po ay sa laban sa pagitan ng UP Fighting Maroons at Adamson Falcons. Alright, UP winning against the Falcons by 5 points. Sayang din to, for the Adamson Falcons. They were trying to
to run after UP. Kaya lang di nila mahabol-habol, palaging naibababa sa 3-2 ang lamang, pero bumabawi ang UP, nakaka-recover. Okay? Sa huli, 70-65 ang ating final score for the UP Fighting Maroons. Ano kaya epekto nitong larong ito sa team standings? Mamaya abangan ninyo, mga kababayan. Best player of the game, si Jerry Abadiano. 16 points and 3 rebounds. Congratulations sa UP Fighting Maroons. Sa dahil dyan, tingnan ngayon natin ang ating game schedule, mga kababayan. Upcoming games, November 19 sa Wednesday po yan sa MOA Arena. First game natin, De La Salle Green Archers versus the Adamson Soaring Falcons. And at the 4:30 p.m. second game, the Battle of Katipunan. Ayan, Ateneo versus UP, University of the Philippines, Diliman. Alright. Sa November 22 naman yan, sa November 22 naman, ay sa Smart Araneta po tayo, 1:30 p.m. FEU Tamaraos versus the UE Red Warriors. All important game for FEU. They need to secure at least a final slot or semi-final, a playoff match, a playoff slot. Okay? Meaning final four slot, Kung gusto nila makapasok ay kailangan maipanalo nitong laro sa UE. First game po sila, Second game, ito yung finals last year, University of the Philippines Fighting Maroons versus De La Salle Green Archers at the second game sa November 22. Sabado po yan, Ngayon sa linggo, okay, tapusin na natin hanggang Miyerkules kasi may laro pa po sa hanggang Miyerkules, Pero unahin natin itong laro sa linggo, MOA Arena. First game, Ateneo versus Adamson, the Battle of the Birds. The Eagles versus the Soaring Falcons. Second game natin, UST versus NU. Alright? At sa November 26, ito yung na-reschedule nung November 9 na may matindi tayong weather disturbance. Sa Smart Araneta pa rin yan. As scheduled, UST versus FEU. And what a way to end the elimination round. The arch rivals, Ateneo de Manila Blue Eagles versus the De La Salle Green Archers. Separate ticket po yan sa mga manonood ng live, So, i-honor pa rin, dalhin nyo lang yung tickets niyo sa mga manonood ng live, yung November 9 ticket, at i-honor pa rin yan ng Smart Araneta Coliseum. Dahil kahit nabili nyo yan ng November 9 or way ahead before November 9, basta yan ang game na nakalagay doon sa ticket at nakaschedule sa November 9, i-honor po yan sa November 26, mga kababayan. Alright, tingnan ngayon natin ang ating team standings. Eto. Oh, yes. Tingnan nyo ngayon, makulay na yung ating team standings. May mga marka-marka na. Okay, as of November 17, 2025, ito na ang itsura ng ating team standings. Alright, the NU Bulldogs, dahil sa panalo nila kahapon, okay, they officially get the twice to beat advantage, okay, and nasa Final Four na rin sila. Sila ang unang team na nakakuha ng twice to beat advantage at 11-2. Dahil hindi na sila mahahabol ng ibang team. Dahil yung susunod sa kanila na UP Fighting Maroons, 3 na ang talo. Okay? So, hindi naabutin yung 2 talo lang. Okay? So, 3 na talo nila. So, imposible na yung mahabol yung ng UP na mabawasan. Ano yun? Babawasan yung talo nyo. Hindi na pwede. Dahil 3 na yung talo nila. So, the UP Fighting Maroons, okay, bagamat hindi pa nakakakuha or meron target pa rin nila, ang kanilang target pa rin is twice to beat, pero pasok na sila sa Final Four. Sila na yung pangalawang team na pasok sa Final Four at 9-3 dahil sa panalo nila over UE, alright, not UE, Adamson pala, sorry. Okay, now eto Growling Tigers, Green Archers.
Alright? Ito na lang po mga kababayan, tingnan nyo maigi ha. Ito po, itong dalawang team na to, UST and LaSalle, silang dalawa lang po ang mayroong pag-asa sa twice to beat advantage. Bakit po? Okay, tingnan nyo po, yung UP Fighting Maroons, tanggalin natin. Yung UP Fighting Maroons, kung matatalo sila, halimbawa sagad-sagad yung kanilang talo, 9-5 ang kanilang worst na record na maaaring makuha. Okay? At kung tatabla itong UST at saka LaSalle, they can also reach 9-5. Okay? Alright? So, pwede pang humabol sa 9-5 or pwede pang tablahin. Okay? Kung sino man dyan o silang dalawa, ng UST at LaSalle, pwede pa nilang tablahin ang UP Fighting Maroons at 9-5. No? Pwede nilang pagtalunan yung twice to beat advantage. Okay? Ang dapat lang mangyari dito sa UST at sa LaSalle, maipanalo nila yung mga susunod nilang laro straight para maging 9-5 din sila. Okay? Or isa sa kanila ay maging 9-5. Okay? And hope that the UP Fighting Maroons will lose its two remaining games para 9-5 din. Alright? Now, eto. The Blue Eagles and the Soaring Falcons, including the FEU Tamaraws, 1, 2, 3, okay? Ang pinaka-best record na makukuha na lang ng Blue Eagles is 8-6. Okay? That would be good for third place. Okay? The Soaring Falcons, ang Adamson, 7-7, pati ang FEU Tamaraw, 7-7. Anong dapat gawin itong tatlong teams na ito? Same thing with the UST Growling Tigers and LaSalle. Dapat maipanalo nila yung sunod na mga remaining games nila. Alright? Okay? Otherwise, mai-eliminate sila. Okay? Lalo na itong Adamson at saka FEU Tamaraws. Okay? Once na maka-8 na silang talo, 5-8, 5-8, and ultimately, ang kanilang worst record na maaaring makuha, 6-8. Okay? Sorry, but they're already out of contention for the Final Four. Okay? Medyo malabo na yan, ano? Alright? Pero yung 7-7, yan, medyo may habol ka pa dyan, ano? So, kailangan maipanalo ng Adamson at saka ng FEU yung mga susunod nilang laro. Must-win situation. Ang Blue Eagles, okay? Siyempre, ayaw mo nang makihalo dun sa dalawa sa baba mo. Kailangan maka 8-6 ka para ma-secure mo na yung baka mag-ano na yan, for fourth place, ano? Or para ma-secure mo na nga yung yung fourth place, 8-6, or kung makapag 7-7 ka man, pwede mo makuha yung fourth place pero maaaring mayroon kang makatabla dun sa baba. It's either Adamson or FEU. Okay, which complicates things at ayaw mo nang dumaan dun kung ikaw ang Ateneo. So, again, important game sa mga laro na darating ngayong linggo. Well, ato na lang to, 4 na sets na lang, 4 na playing dates na lang to mga kababayan. 19, 22, 23, and 26. Okay, before we end the elimination round of the men's basketball tournament, ano? So, abang-abang tayo mga kababayan. Again, yan ang mga implications and mga maaaring mangyari. Okay, mga scenarios tungkol dito sa ating UAAP Men's Basketball Season 88. Hanggang dito na lamang po ang ating mga updates mga kababayan. At tumutok po tayo dito sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports, sa mga bagong pasok. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Baki-like and follow na rin po ang ating Facebook page na Talking Toshi Sports. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye!